Kung mayroon bagyo, natatakot at nababahala tayo, ito ay dahil sa alam natin na kahirapan ang dala nito sa ating lugar. Totoo naman po lalo na sa mga mahihirap na pamilya, kaya ang takot ay hindi maaalis sa ating mga puso. Masisira ang mga bagay na pinagsikapan natin, mga pananim ng mga magsasaka, mga negosyo maapektuhan, at ang baha ay malawakan dahil sa malakas na ulan dala ng bagyo. Ilan lamang yan sa mga bagay na nagkakaroon ng takot ang mga tao. Marami ng tao ang namatay dahil sa bagyo sa mga nakaraan. Ngayon, isa na namang bagyo ang dadaan sa ating bansa at ang mga tao ngayon ng abala na naman sa paghanda upang maiwasan ng masamang dala ng bagyong ito. Ngunit, nakakalimutan ng karamihan ng tao na may Diyos na nag-aalaga sa atin, lalo na sa panahon ng bagyo. Ang pangako niya na hindi niya tayo pababayaan ay isang pangakong hinding-hindi kinakalimutan ng Diyos. Upang maibsan ang takot natin, kailangan magtiwala lang tayo sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. Hinding-hindi tayo niya iiwanan o pababayaan man. Nariyan siya handang tulungan tayo kung magtitiwala tayo sa Kanya. Ganon din sa bagyo ng buhay natin. Araw-araw kaharap natin ng maraming bagyo sa buhay. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na lagi tayong magtiwala, lalo na sa panahon ng kahirapan. Ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Kung ating itiwala ang lahat sa Kanya, nawawala ang ating pag-aalala at takot sa buhay. Ang mga bagyo sa buhay ay nagpapaalala sa atin na lumapit tayo sa Diyos at magtiwala. Kaya tayo laging natatakot dahil kulang ang ating tiwala sa Diyos. Sana maging maliwanag ito sa bawat isa sa atin na hindi natin kaya ang problema kung wala sa atin ang Diyos sa ating buhay. Ang pag-iingat sana ng Diyos ang ating matanggap sa oras ng bagyo. Mag-ingat tayong lahat. Salamat sa Diyos. Kung mayroon bagyo,